Ng Uncle Rod. Naka-monitor siya. Naka-monitor ang Uncle Rod. Tumutulong din siya sa inyo. Tumutulong din Ay, naman. unas pakito, oy. Pero nung nagkasakit ang Uncle Rod, kasi alam ko, hindi ko masyadong sure eh, pero alam ko, recovering ang daddy sa bahay, may mini ICU ako sa bahay, sa Pasig. Lamay ni Uncle Rod nanonood kami. Pero hindi nakaharap sa kanya yung TV. Kaya narinig niya. Namatay ng LPG. Nakabukas lang yung TV. Matay na LPG siya na ICU. Best friend niya? Wala siya alam. Wala siya alam. Hindi namin pinaalam. Katago muna. Tapos nung medyo naka-recover na siya, nung nakakapagsalita, sinarado na yung trach niya. Yung tracheotomy niya, sinarado na, nakakapagsalita na siya. Siya, Rodan, alam mo bang wala na ang kaglano? Nandiyan, kausap ko kagabi. Siya dumalo sa kanya ng gabi. Oh, wow! Kausap niya ng gabi. Nung gabi na Yung gabi na wala na, nailibing niya. nailibing. Nagding, Ano daw sabi sa kanya? Anong... Kasi yung bahay namin yan sa Pasig, yun ang tambayan ng lahat eh. So nung sinabi niya na nagkausap kami, Hindi, sabi ko talaga. kasi talaga parang ano, ako na totoo. Oo, sabi ko, kausap ko siya kanina. Kagabi, kausap ko siya. Oh my gosh. Sabi ko, Dad, kalilibing na yun ang kanina 2 days, a day ago. Hindi, siya kapon. Pinipilit. Oo, siya kapon, kausap ko. Diyan sa kanto. Kasi yung kwarto, parang square siya, tapos parang may hallway papunta ron. Para pag pumasok ka sa pinto, nandun palagi ang kanal, nandun palagi nakapwesto. Oo, hindi nakaganon. Ayun, nandun. Nakatayo daw doon. Oo. Tapos, so funny thing, so natapos yun, nalaman niya na okay na nga. Okay lang, naka-recover na ang daddy. Ganyan. Nung mamamatay na ang daddy, ano siya, nakatingin palagi ito sa gilid na salamin. Saan tong lugar? Sa Bicol na. Sa Bicol na. Sa gilid ng salamin, nakatingin siya palagi. Tinanong ko yung nanay ko, bakit ka ba palagi nakatingin siya sa gilid mo? Eh, nandito kami ng mga anak mo kausap. Ay, nandun doon, mami ko, si Joe at saka si Chris, si Joanna at saka si Chris, yung panganay namin at saka yung bunso sa babae. Sila ang nandun sa Bicol ng time na yun. Ako, nag-iipon ako ng pera, pambayad dun sa ospital ng daddy dahil nag-IOU kami nung nilabas si daddy. Kasi parang 1 million na naman. So, pupunta pa ako sa mga kaibigan. So, kaya ako kasama ng daddy. Tawagan mo si Boy. Di, tumawag sa akin kapatid ko. Kausap ko, sabi ko, Pa, bakit? Kaya, Boy. Salamat sa lahat ah. O ikaw na ulit ang bahala sa mama at mga kapatid mo. Sabi ko, di, okay lang. Sabi ko, bukas ako makanan siya. Train mo ako, first flight out ako. Actually, may pera na akong nahawak nung time na yun, konti pa lang. Pero may pera na akong hawak. Ang ticket ko talaga is first flight out nung umaga yun. Sabi niya, basta boy, bahala ka na ulit sa mga mama at kapatid mo. So, okay po. Hindi pinaba ko telepono. Basta matingin na siya doon sa gilid na salamin. Ito naman mami ko, medyo taklesa itong nanay ko eh. Papa, bakit ka matingin ng tingin sa salamin na yun? Nandito kami ng mga anak mo. Ba't ka tumingin sa amin? Sino ba nakikita mo? Si Ronnie. Si Ronnie daw, yung kapatid niya. Yes. Sino ang nanay ko? Ang sabi ng nanay ko, ay bakit? Isinusundo ako. Kamu, di kalingalan na. Pampalakas na loob. Ano, sasama ka? Excuse my language. Hindi. 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 Hindi, kwentuhan sila. Binibiro nila si daddy. Lalo ko, tinakatingin na ng daddy. Sige. Pa, sino na naman na nakikita mo dyan? Sino na naman sumusundo sa'yo dyan? Sumagat ang daddy. Manager. Pero, manager na yung mabagal na yung masalita na. Manager. Siyempre, nanay ko, tanong ulit. Oo. Kaya, nasasama ka. Manager yan eh. Wow. Tapos, tinawag sila ng kasambahay namin that time sa Bicol. Ma'am, kaya na po. Lumabas sila. Pagpasok ng kasambahay, nabantayan ng daddy. Lumabas after 5 minutes. Ha? Parang hindi humihinga si sir. Ganda. Ayan. Sumama na. Siyempre, manager yun eh. Si manager ang una lagi. Oo. Sa lahat. Alam niya, pag si manager,